Muling sumagi sa isip ni Vince ang hitsura ni Leslie sa garden kanina. Kung paano niya sinundan ng tingin ang bawat galaw nito na para bang obsessed stalker. Napaka-cute ni Leslie tingnan sa suot nitong maikling dress at ang mga galaw nito na parang isang diyosa. Medyo nahirapan siyang alisin ang kanyang tingin. Sa maputi, makinis at bilugang legs ni Leslie, hindi na napigilan ni Vince ang kanyang damdamin. Nang mga sandaling iyon, ay tila gusto niyang hawakan ang buong katawan ni Leslie. Only God knew how much he wanted, but did he deserve to? Hindi, at alam niya iyon. Thank God he was looking down, dahil kung hindi ay nahuli ni Leslie ang mga titig niya. Oo, alam niyang masama ang pagtitig ng ganoon, but it was not his fault. She looked like the most innocent yet the sexiest, tempting angel na nakita niya. Alam ni Vince na mahihirapan siya na kuhain ang tiwala ni Leslie at alam din niya naggalit ito sa kanya dahil sa mga ginawa niya dito noon. Kaya alam niya na hindi siya karapat-dapat para sa tiwala nito. Pero gaya nga ng kasabihan, a heart wants what it wants. Kaya kahit na alam niya na isa siyang gago para saktan si Leslie ng ganoon, ay susubukan pa rin niya na makuha ang puso nito. Naisip ni Vince na hindi siya dapat magmadali dahil alam niyang walang matinong babae ang agad na magtitiwala lalo na sa kaso niya kay Leslie. Tinanggap niya ang katotohanan na sinaktan niya si Leslie ng mental at physical at alam niyang kailangan niyang pagsikapan ang lahat para makuha ang tiwala nito. At ang tanging paraan niya ay kailangan niya si Leslie sa tabi niya para makilala nito ang totoong siya, para maramdaman ni Leslie kung gaano siya nagsisisi at para makita nito kung gaano siya nagsikap magbago para maging karapat-dapat sa puso nito. He cannot gain her trust out of the blue kung hihilingin niyang bigyan siya ng pagkakataon. Kung nagawa man niyang gamiting excuse ang kanyang ama, nasisiguro niyang hindi tututol ang kanyang ama sa kanya dahil at the end of the day, ang pagiging malapit niya kay Leslie ay makakatulong sa kanya para makuha ang tiwala at pagpapatawad nito. Lingid sa kaalaman ni Leslie kung gaano siya nagdasal upang hindi siya nitutanggihan sa kanyang hiling na makasama ito sa kwarto. At dahil pumayag si Leslie sa kanyang kahilingan, ay walang pagsidla ng kaligayahan ang kanyang puso. Nang sabihin ni Vince kay Leslie na kakain sila ng lunch ng sabay, hindi ito naging madali para kay Leslie. Ilang buwan na ang nakalipas na kasama niya si Vince sa iisang bubong at nakasanayan na nilang dalawa na iwasan ang isa't isa. Not how to have lunch together. No, not at all. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanila, ay nakinig pa rin siya sa kagustuhan ni Vince. All the while, Leslie keep reminded herself na ginawa niya ang lahat ng ito para mapasaya ang daddy ni Vince. Oh God, please let sleep come sooner. Sinubukang isara ni Leslie ang kanyang utak. Komportable ka ba dito, Angel? Biglang tanong ni Vince. Halos magdikit ang mga ngipin ni Leslie nang marinig ang tanong ni Vince. Paano kung sabihin kong hindi? Pwede ba akong bumalik sa kwarto ko? Sandaling natigilan si Vince bago sumagot. No, sabi ni Vince sa mababang tono ng boses. Ngunit hindi maitago ang bakas ng kanyang pagkakasala sa likod ng kanyang sagot. Nagpasya si Leslie na manahimik na lang upang hindi na humaba pa ang usapan. Okay lang ba ang room temperature sa'yo? Dagdag na tanong ni Vince. What? Gusto ba niyang pag-usapan ang panahon ngayon? Inis na inis si Leslie habang kinukusot ang mga mata. The bed is comfortable, right? May kailangan ka pa bang gustong baguhin? You can tell me. Anong meron sa lalaking ito? I swear, papalitan ko agad. You just have to tell me what. Dagdag pa ni Vince. No need. Maiksi niyang sagot. Ngunit muli na namang nagsalita si Vince. Ikaw ba? Hindi pa natatapos ni Vince ang kanyang sasabihin nang bigla siyang barahin ni Leslie. Inaantok na ako. Pwede na ba akong matulog? Masungit niyang sabi. Okay, sagot ni Vince sa masunuring tono nito
na ikinagulat ni Leslie. Thank God at napanatili ni Vince ang distansya sa pagitan nila. Nang makaramdam ng antok, ay ibinaling niya ang sarili sa harap ni Vince dahil hindi na niya matiis ang ngalay ng katawan dahil sa pagkakahiga sa iisang posisyon. Nang lumingon si Leslie sa gilid ni Vince, ay hindi sinasadyang nagtama ang kanilang mga mata. Ang malamlam na liwanag ng buwan ang nagbigay daan sa kanya upang makita ang nagniningning na kislap sa mga mata ni Vince. At kahit nagkasalubong ang mga mata nila, ay hindi ito nag-iwas ng tingin sa kanya. Oh dear God, bulong ni Leslie sa sarili habang nakatingin sa mga mata ni Vince. Napansin ni Leslie na parang may kung ano sa mga mata nito na patuloy na bumabagabag sa kanya. Para bang may kaaway ito at parang may pinipigilang luha. Naramdaman niya ang mabigat nitong paghinga. Ang huling naalala ni Leslie bago siya nakatulog ay ang pagtitig nila sa isa't isa. Hindi niya talaga matandaan kung kailan siya nakatulog. Inaumagahan nang magising si Leslie ay ilang sandali siyang natigilan. Tulog pa rin si Vince? Masyadong inosente at walang bahid ng kademonyohan ang mukha nito, tulad ng ginawa nito sa kanya sa nakalipas na 6 na buwan. Napansin din ni Leslie na hindi ito lumapit sa kanya dahil may handgap pa rin sa pagitan ng katawan nila. Ngunit tila may humaplos sa puso ni Leslie nang mapansing nakaharap sa kanya si Vince habang natutulog at hawak nito ang kamay niya. Nang umagang iyon ay nagising si Vince na may bakas ng ngiti sa labi. Iba ang pakiramdam niya. It felt good and it felt hard. Tila isa siyang matigas na bato sa buong gabi. Nang tumingin siya sa gilid niya, ay nakita niya ang bakanteng space kung saan natulog si Leslie kagabi. His angel slept with him, in his room, in his bed. Nananaginip pa siya. How could he get so lucky? Hinawakan ni Vince ang katabing unan at nilanghap pati na rin ang kumot upang siguraduhin hindi siya nananaginip. Masarap ang amoy ng kumot, kasing sarap ng hitsura nito kagabi. Yes, she was here. Matapos na muling maamoy ni Vince ang unan, ay nagsimulang mag-replay sa isip niya ang nangyari kagabi. Nang mga sandaling iyon, ay narinig ni Vince ang tilamsik ng tubig mula sa banyo. Maya-maya ay huminto ang tunog ng shower at bahagyang iminulat niya ang kanyang inaantok na mga mata upang makita kung gaano ito kagandang tingnan sa umaga. Hindi nagtagal at binuksan ni Leslie ang pinto at lumabas ng banyo. Habang nakatingin kay Leslie, ay nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. At tulad ng dati, ay hindi siya sinulyapan ni Leslie. But he continued watching her like a creep. She was wearing only a pair of black lacy innerwear. Lumakad si Leslie patungo sa walk-in closet para pumili ng maiisuot, at paglabas niya, she was already dressed up in a beautiful body-hugging black dress. Kinuha niya ang kanyang makeup bag and she started doing magic on her face. His angel was beautiful, even without makeup. But with all that makeup, she looked pretty on a different level. Hindi maiwasan ni Vince na mapatingin sa magandang hubog ng katawan ni Leslie. Medyo nakaramdam siya ng pagka-guilty dahil sa kanyang ginawa, pero hindi niya napigilan ang sarili. She was damn so sexy, and Vince was not saint, especially when it comes to his angel. He had a goddamn boner all night. Nasasabik siyang hawakan ang kaakit-akit na hitsura nito, kaya nahirapan siyang tanggalin ang kanyang paningin sa kabuoan ni Leslie. Nang matapos si Leslie sa pag-aayos, ay lumapit ito sa pinto nang hindi man lang sumusulyap sa kanya. Nagmamadaling bumangon si Vince sa kama. Wait for me. We'll have breakfast together. Okay lang ba? Ngunit hindi sumagot si Leslie. Saglit lang itong huminto sa kanyang mga hakbang at pagkatapos ay tuluyan ang lumabas ng silid ng walang salita. Pagkalabas ni Leslie ng silid, ay biglang tinanong ni Vince ang sarili. Hihintayin kaya siya ni Leslie? He didn't think so.
Hindi niya ito deserve. Pero gusto niyang hintayin siya nito. Vince vowed to win her heart one day. Ngunit sa kabilang banda ng kanyang puso ay nakaramdam siya ng takot. Paano kung hindi siya mahalin ni Leslie? At ang pinaka nakakatakot na katotohanan ay paano kung meron siyang ibang gusto? Takot ang naramdaman niya nang maisip ang mga bagay na iyon. Gustong-gustong malaman ni Vince kung sino ang kausap nito kagabi sa balcony. Kung sino ang nagpapangiti dito sa telepono. Kitang-kita niya na nakangiti ito matapos makipag-usap. Lalaki kaya ang kausap niya? Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makinig ang usapan ng mga ito sa telepono. Pero ang ngiti ni Leslie, pati ang sagot nito ay sapat na para masaktan siya. Masayang-masaya si Maria nang makitang magkasabay silang kumain ng almusal. Nang makarating sa opisina, sinubukan ni Leslie na buksan kaagad ang pinto ng kotse. As if naman hahayaan siya ni Vince na mag-isa. Tumingin si Vince sa kanya nang may ngiti. Nahirapan si Leslie na buksan ang pinto. Kitang-kita ang galit sa kanyang magandang mukha. Naalala ni Vince ang sabi sa kanya ni Rodney tungkol sa kung paano tumingin ang ibang mga empleyado sa opisina sa kanyang asawa. Naalala rin niya ang ilang kliyente nila na nagbigay ng paghanga kay Leslie. Tuwing naririnig niya ang mga papuring ibinibigay ng mga kliyente kay Leslie, sa tuwing matatapos ang meeting, ay hindi niya iyon binibigyan ng pansin. Lubos ang kanyang panghihinayang. Kung sana ibinigyan niya ang sarili na sulyapan ang kanyang asawa, ay makikita niya rin ang mga nakikita ng ibang tao kay Leslie. Sayang, dahil pinabayaan niyang lumipas ang 6 na buwan na hindi ito tinitingnan. Mas nauna pang makita ng kanyang mga empleyado at mga kliyente ang ganda ng kanyang asawa. Nakaramdam si Vince ng matinding selos at panghihinayang nang maisip ang mga bagay na iyon. Para siyang isang talunan. Tama, dahil yun mismo ang naramdaman niya. Simula ngayong araw na to, ay papasok ka at lalabas ng opisina na kasabay ako. May mga mata si Dad sa opisinang ito at maaaring makarating sa kanya ang anumang balita tungkol sa atin. Matutuwa siya kung malalaman niya na magkasundo tayo, lalo na kung magiging close tayo sa isa't isa. Iyon ang kanyang trump card upang sumang-ayon si Leslie sa desisyon niya. Mukhang wala akong choice kung ganon, she said in a calm tone. Ngunit mukhang galit ang mukha niya nang sagutin niya si Vince. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Vince bago tuluyang bumaba ng sasakyan at mabilis na binuksan ang pinto ng parte kay Leslie. Dahan-dahang bumaba si Leslie mula sa kotse ni Vince at naglakad sa bandang likuran ni Vince. Binagala ni Vince ang kanyang lakad upang makatabi niya sa paglalakad si Leslie patungo sa elevator. Palibhasa ay aware siya sa mga lalaking empleyado sa paligid. Napatingin si Vince sa mukha ng mga ito. Kung tatanggalin niya sa trabaho ang mga lalaking tumitingin sa kanyang asawa, mawawala ang laman ng kanyang opisina. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Vince. Inilapat niya ang isa niyang kamay sa ibabang likod ni Leslie. They must know who she belonged to. Ngunit hindi niya inaasahan na mararamdaman ni Leslie ang sobrang tensyon dulot ng paghaplos niya sa likod nito. Naramdaman niya na bahagyang nanginig ang katawan nito nang dumampi ang kamay niya sa likod nito. Hindi na hinayaan ni Vince na gamitin ni Leslie ang kabilang elevator. After all, she was her wife at isa na rin itong lasensa. Sapat na ang pagpapabaya niya dito noon. It was a long hectic morning. Dahil wala si Vince kahapon, maraming nakabingbing file ang nakatambak doon na dapat niyang pirmahan. Meron din siyang 2 mahalagang meeting na kailangan niyang daluhan. Mabilis tumakbo ang oras ng araw na iyon, kaya halos hindi niya namalayan na oras na pala ng tanghalian. Kung hindi pa kumatok si Flor sa pinto, ay hindi niya ito mapapagtanto. "Sir,
Andito po si Miss Lenny. Meron po kayong lunch meeting ngayon with Miss Lenny. Lunch? Anong oras na? Napakunot ang noo niya sa pagkalito at nagmamadaling tumingin sa relo. What? Kailangan kong puntahan si Leslie para sabayan siya sa lunch. Sir, paano po si Miss Lenny? Nag-aalalang tanong ni Flor. Forget Miss Lenny. I am going out for lunch with Leslie. Pagkasabi noon ay nagmamadaling kinuha niya ang kanyang phone at wallet at patakbong nagtungo sa room ni Leslie. Wala na siya sa oras para pakinggan pa ang sasabihin ni Flor. Sinundan siya ni Flor at kinausap mula sa likuran. Nang malapit na siya sa harap ng pintuan ni Leslie, nakita niyang wala doon ang hinahanap niya. Lumapit sa kanya si Flor at, "Iyan ang sinasabi ko, sir. Wala siya sa kwarto niya. Umalis siyang may kasama para mag-lunch." Kasama? Sino? Napangiti si Flor nang makita ang reaksyon ni Vince. Sa pagkakaalam ko, isa siyang binata at minsan na siyang nakipagkita kay Miss Cuevas noon. Hindi na nagsalita si Vince. Tahimik itong naglakad pabalik sa kanyang opisina. Sir, papapasukin ko na ba si Miss Lenny? Hindi. Masungit nitong sagot kay Flor. Nang makapasok sa kwarto, pakiramdam ni Vince ay nag-iinit ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung paano mapapawi ang kanyang nararamdamang galit. Galit na galit siya. Kailangan niyang makita kung sino ang misteryosong lalaki na ito. Boyfriend niya kaya iyon? Handa siyang tanggapin ang parusa sa kahit na anong paraan, ngunit hindi sa ganito. Kailangan maging sa kanya si Leslie. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakikita kung sino ang lalaking kasama nito. Agad niyang tiningnan ang surveillance footage sa kanyang computer para makita ang lalaking kasama ng kanyang asawa. Kailanman ay hindi siya naging emosyonal. Ngunit sa pagkakataong ito ay nangyari ito sa kanya. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Kilala ni Vince ang lalaking iyon. Minsan na niya itong nakita sa loob ng kanyang bahay at nag-stay ito ng ilang oras sa kwarto ni Leslie. Nakita niya rin sa footage na lumakad si Leslie palapit sa lalaki at excited na yumakap. Nakita niya rin na gumanti ng yakap ang lalaki at mukhang hinimas pa nito ang buhok ng kanyang asawa. Nang mapanood niya ang footage, ay naramdaman niya na parang may namamagitan sa dalawa. Hindi niya akalain na kaya niyang masaktan ng ganito. Habang iniisip ni Vince ang mga bagay-bagay, ay biglang may kumatok sa kanyang pinto. At bago pa makatayo si Vince para buksan ang pinto, ay nakapasok na si Rodney. What happened, man? You look dense. Balita ko hindi ka daw kumain, sabi ng masungit mong sekretary. Rodney, tulungan mo ako. Ni minsan sa buhay niya, ay hindi naisipan ni Vince na makikiusap siya sa ibang tao, kahit na kay Rodney. Lumapit si Rodney sa matalik na kaibigan at hinawakan ang balikat nito. Seriously? What happened? Seryosong tanong nito. Mahalaga ba ang lalaking ito kay Leslie? May alam ka ba? Medyo nag-aalinlangan si Rodney nang makita ang footage sa computer ni Vince. Ngunit kahit na may pag-aalinlangan, ay nagpasya siyang sabihin sa kaibigan kung ano ang nalalaman niya. Dahil sa pagiging close ni Rodney kay Leslie, natural lamang na alam niya ang katotohanan tungkol kay Derek. Siya si Derek. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ng Cuevas at kaibigan siya ni Leslie. Ngunit nararamdaman ko na higit pa sa tunay na kaibigan ang tingin niya kay Leslie. Ito ay napansin ko kung paano niya tingnan si Leslie. Kung tatanungin mo ako, sa tingin ko, si Derek ang matinding kalaban mo, kaibigan. Maingat niyang idinetalye kay Vince ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa relasyon ni Leslie kay Derek. Tumayo si Vince at tumingin sa labas ng bintana. Listen, you still have time to win her over. Subukan mong ipakita kung ano ang nasa puso mo. Malay mo, magbago ang isip niya kapag naramdaman niya ang concern at pagmamahal mo sa kanya.
Pero hindi mo kailangan magmadali. Tulad ng sinabi mo sa akin, hindi ka maaaring lumapit at humingi ng paumanhin pagkatapos ng iyong ginawa. Dahil sa tingin ko, kahit lumuhod ka, ay nakakasiguro akong wala iyong kabuluhan sa kanya. Bro, sa maikling panahon nang nakasama ko siya, ay nakilala ko na ang ugali niya. At alam kong hindi uubra sa kanya ang madali ang paghingi mo ng sorry. Kailangan mong pagsikapan yon, patuloy niyang sabi habang nakatingin pa rin sa malayo si Vince na tila pinag-iisipang mabuti ang advice ng kaibigan. Pagkatapos ng tanghalian ay inihatid na ni Derek si Leslie sa opisina. Pagkatapos magpaalam sa isa't isa ay naglakad na si Leslie papasok ng building. Pagkalagpas ni Leslie kay Flor ay napansin niya ang misteryosong ngiti nito sa mukha. Pinili niya na huwag na lang pansinin ang ngiti ni Flor at dumiretso na lang siya sa kanyang opisina. Pagkapasok niya sa silid ay napansin niyang may ibang tao doon na tila naghihintay sa kanya. Nakaupo ito sa katapat na upuan mula sa harapan niya. Kahit likod lang ang nakikita niya, ay kilalang kilala niya kung sino ito. Dahan-dahan itong tumayo at humarap sa kanya. Damang-dama niya ang mainit na tingin nito sa kanya. "I was waiting for you. Where have you been?" "I went for lunch." Simpleng sagot ni Leslie. "Mag-isa?" Kunot noon niyang tanong. "With a friend," muling sagot ni Leslie. "Teka, bakit ito nagagalit?" Makalipas ang ilang segundo, ay muling nagsalita si Vince. "I wanted to have lunch with you." Napansin ni Leslie na medyo bumaba na ang tono ng boses nito. Hindi ko alam na kasama yun sa kasunduan natin." Biglang tanong ni Leslie. "Halika dito, tapusin natin ang lunch. Hindi pa ako kumakain." Hindi makapaniwala si Leslie sa kanyang narinig. Nanlaki ang mga mata niya na tila gulat na gulat. "Hindi ka pa nagla-lunch?" "I wanted to have lunch with you," muling sabi ni Vince. Hindi nagtanghalian ang lalaking ito dahil wala siya. Naguguluhang tanong ng isip niya, bakit hindi siya nag-lunch? Hindi na muling nagtanong si Leslie, bagkus ay sumunod na lang siya sa sinabi ni Vince. Umupo siya sa sofa at naupo sa pinakadulo. Tahimik niyang pinagmasdan si Vince habang binubuksan ang lunchbox. At para hindi na sumama ang loob ni Vince, ay nagmagandang loob siya na sabayan itong kumain kahit busog siya. Simula ngayon, ay sabay na tayong magla-lunch dito sa opisina, pati na rin sa bahay. Pero gusto kong makita ang aking mga kaibigan at kumain ng tanghalian kasama nila. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi na iwasang mapataas ang boses ni Leslie. Ang pagla-lunch mo sa labas kasama ang kaibigan mong lalaki ay maaaring makarating kay Dad. Maraming mata ang daddy ko sa opisinang ito at makakasama sa kanya kung malalaman niyang ibang lalaki ang kasabay mong kumain. Kung gusto mong mapasaya si Dad, dapat gawin natin ito ng maayos. Naisip ni Leslie na merong punto si Vince. Pero paano nito nalaman ang tungkol sa tanghalian niya? As if he could read her mind. "I have my sources, Angel. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa'yo. May iba pa akong sasabihin sa'yo," dagdag na sabi ni Vince. Nang mga sandaling iyon, ay tulala pa rin si Leslie. Hindi niya gusto ang kanyang mga naririnig mula kay Vince. "This was my office room when I seldom visited to learn the business from Dad. Ang kwarto ni Dad ang inoccupied ko at para mapadali ang lahat, ay nagpagawa ako ng isang connecting door sa pagitan ng magkadikit na kwartong ito." Napabuntong hininga si Leslie nang malaman na merong connecting door sa pagitan ng kwarto nila. "What's so funny here? There was no privacy. So, sa simula ngayon, ay gagamitin na natin ang pinto para makita ang isa't isa. Ito ang gagamitin natin
para mas madali tayong makakilos, lalo na kung meron akong kailangang sabihin sa'yo regarding business. You see a lot of me from now on. Halos manigas si Leslie at malagutan ng hininga. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kaibuturan ng kanyang buto nang maisip kung ano ang mga mangyayari sa kanila ni Vince sa halos iisang kwarto. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe.